that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ang panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng himpilang ito. Ito ang himpilan ng Kawalambayan. Armed Forces Radio, DWDD. This is DWDD, Armed Forces Radio, a dedicated and committed radio broadcasting in the spirit of peace and reconciliation. Kind of lonely girl. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days the world has changed, but our love remains the same. God knows we've had our share of saving grace, and I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we've climbed to get this far. Learn to take the laughter with the tears after all these years. Hi! Hello! Magandang gabi sa ating po mga friends, sa ating po naman mga tropang STNT, sa lahat ng mga sumusubaybay no, ng ating po namang palatuntunan, sharing the nights together with Lay Natural Angeles na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras dito po sa impila ng DWWD Armed Forces Radio at tayo po ay napapanood, ayan, napapakinggan, dinig buong mundo. Yan po naman ang STNT, no? Kasi marami po sa ating mga friends, sa ating mga online friends, friends abroad ang naka-online ngayon. Ayan. At anumang oras dito, anumang oras dyan, tayo ay magkakasama-sama sa loob po naman ng isang oras, no? So, lahat-lahat ng mga nasa abroad, hi! Hello there! Kumusta kayo dyan? Ayan, see you, miss you! Ayan, syempre, araw na naman po ng Monday at tayo ay talaga namang miss. Oh, di ba? Dahil ilang araw tayong hindi nagkatalamitam. Ayan, well, anyway, tayo ngayon ay magkakasama sa pamamagitan po naman ng mga greetings, ayan, syempre, napakasarap sa pakiramdam, yung bang tayo ay binabati ng ating mga friends, ng ating mga mahal sa buhay, at the same time ay sasabayan naman ng mga magagandang awitin. At syempre, kasabay din ng ating palatuntunan, yung ating po naman mga letter sender, yung ating mga love story,
At the same time, yung mga topic, ayan, yung mga tips tungkol po naman sa iba't ibang sitwasyon ng relasyon. Di ba? So, yan po yung napapaloob sa atin po namang sharing the nights together. At pwede rin po kayo mag-share ng inyong mga love story, ng mga gumugulo sa inyong mga puso at isipan, di ba? Ano ba ang dapat na manaig? Ang puso o ang isip, di ba? Yan po naman yung matagal na mga katanungan ng mga taong in love. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin masagot ng direkta. Kasi ang sabi nga ay, it depends upon the situation. Di ba? Well, anyway, so bago sa usapang pag-ibig, narito muna ang mga awiting pag-ibig. Una kang makita, alam mo ba sinta, ako ay nagalit dahil masungit ka. Ngunit hindi naglaon, nakilala rin kita. Marunong ka rin naman palang tumawa. At nang kita'y kausapin, ako'y nangangamba na baka ika'y magalit at umiwas ka sinta. Ngunit ako'y namangha dahil sa iyong pinakita. Hindi ka naman pala totoong suplada. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minsan ako'y lumisan, akala ko hirap iyong kalilimutan ang batas ng suyuan. Ngunit aking nalaman, buhat sa isang kaibigan, ginagabi ka raw sa ating tagpuan. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Ayan, minahal kita dahil sa taglay mong pambihira. Kung babae, ano yon?
At kung lalaki, ano naman yon, di ba? Well, anyway, ano man yon, basta ibig sabihin, special ka, di ba? Kasi, di ba, hindi mo naman mamahalin yung isang tao kung hindi lamang siya sa iba, di ba? Halimbawa, may maliligaw sa inyo, di ba? O, siyempre pipili ka ng mas lamang doon sa isa, di ba? Ibig sabihin, meron kang taglay na pambihira na wala doon sa isa, di ba? Ganun yan eh, di ba? Well, anyway, sige, tuloy-tuloy tayo at 12 minuto agad ang nakalipas sa ating pong ganap na 6:00 ng gabi. At dito po naman sa ating palatuntunan ngayon, araw ng Monday ay co-pilot natin. Ayan, syempre, si A2C Jared Alexis Batara ng Philippine Air Force. Ayan. At nandiyan din si JB Soto III na gwapong-gwapo ngayon sa kanyang bagong hairdo. At saka syempre, ayan, si Engineer Ronald Angeles. At saka syempre, si Kuya Leo, no? Na sa atin po namang nasa production. Ayan, ang ating na production assistant ngayong araw na ito. At i-greet natin ang magandang gabi. Ayan, ang tropang STNT. Ayan, unahin natin muna yung aking mga friend na si Lucy at saka si Jaime. Hello there! Kumusta kayo? Miss you na talaga, no? Si Mar, ayan, si Mar, si Ate Shoni, si Lina, si Josie, at saka si Leonie Umali diyan sa Taguig. And speaking of Taguig, Lucy and Jaime, no? Napanood ko, pinicture doon sa isang sa TV show, no? Yung inutak. Ayan, yung inutak. Yung first time kong natikman diyan sa Taguig, yung inutak, ang napakasarap naman talaga yun, ano? Ayan, at habang pinapanood ko, naalala ko yung kinain ko diyan, ano, nung birthday ni Lucy. Ayan, ang sarap talaga, no? Inutak, ang sarap talaga. So, magandang gabi uli din kay Dolor. Ayan, hello Dolor, hindi nagpaparamdam, baka may sakit pa. Well, anyway, get well soon, okay? Si Boy at saka si Sunshine de Guzman, diyan po naman sa Barangay Flores sa Malabon. Ayan. Kay Tita Margie Abasolo, ang gandang-gandang Margie. At isa pa ang magandang Josie Rivera din, di ba? Si Lynn Aguila, si Opie Obre, si Mr. Cariñoso Nick Peñalosa, si Mr. Maginoong Mr. Yul Pandino, si Mr. Macho Guapitong Paul Baker, at nandyan din si Norma Lapu, si Puring Lau, Tess Montejo, si Lynn Aguila. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung aking friend na si Myra. Hello, Myra. At saka yung gwapong Renz. Hello, Renz. Ayan. Sikat ka na. Ayan. Si Renz at saka syempre si Dada. Ayan. Puring Dominguez. Diyan po naman sa Montalban, Rizal. No? Yung kanilang friend, ang Venice Radiator, si Dina Garcia and family. Ayan. Magandang gabi. At syempre, no, yung papa ni Myra, si Jaime, ayan, Jaime Coprade. Hello sir, magandang gabi kay Jaime Coprade. No, thank you doon sa tula at ngayon ay ginagawa naman ako, idinidibuho naman ako. Ayan, yung aking picture ay iginuguhit naman ngayon ni Papa Jaime, ano? Si Tia Nelly at saka si Jaime III, diyan po naman sa area ng Montalban. Siyempre, yan yung papa ni Myra Coprade Dominguez, no? At saka si Puring. At magandang gabi rin dun kay Paring Orly. Ayan, kay Paring Orly, kay Maring Alma Leal, kay Jerry and Grace, kay Sayel, kay Lara Enjoy, sa Angono Rizal. At yung mga pastor, ayan, si Pastor Jan Dilao, si Alvin Villanueva, Jesse Abinales, Jonathan Herbacio, Orlando Valeroso, si Edrolita Soleven Pascual. Ayan, kumusta na kaya yung aking pare? Full-fledged pastor na siya ngayon. Ayan, no, yung aking paring Orly Leal, no. Talagang ang lahat na pinaghihirapan ay merong magandang kinabukasan. Di ba pare? Congratulations. Ayan. Yung aking kumare din na nandiyan naman sa Dasmariñas, Cavite, si Nezel Mutas. Ayan. Si Boy Pones, si Adan Gabato, ang Pones family, si John Rancel Pones, yung aming inaanak, si Marjorie Pones, si Maan Pabiosa, si Regine Hervacio. Ayan, magandang gabi sa inyo, no? Nandiyan po sila sa Dasmariñas, Cavite. Si Naldine, si Charlie, mga kagawad, si Remy Santos, si Romulo Tan. Ayan.
ay pinapabati naman ng aking best Lily Reyes na nandiyan po naman sa Barangay Botocan sa Quezon City. Ayan. At yung aking classmate na si Celia Llamazares Apostol and family, magandang gabi. At lahat-lahat po ng ating mga friends. No? Okay, isa pa uling magandang song para sa inyo. Larawang kupas ay akin na silayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang ang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa ito'y yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang
kupas, ayan, naalala ko yan, favorite yan ng aking friend na si Manny Chan, ano? Diyan po naman sa area ng monumento, no, si Manny Chan, oh. Magandang gabi sa inyo. Yung mga mahilig sa picture, ayan, yan po naman, kahit kupas na, ayan, pero ngayon yung mga larawang kupas, nagagawa na pong bago ngayon yan, di ba? Nare-repro na ngayon yan. Ibig sabihin, kung dati black and white, kaya nang i-colored ngayon, di ba? Iba na ngayon eh, no? Oo, iba talaga nagagawa ngayon ng mga high-tech. Ayan. Okay. So ngayon ay talakayan natin yung tungkol po naman sa mga gustong magpakasal. Ano ba maganda? To marry or not? Di ba? Kasi sa ngayong mga panahon maraming nagbabalak na magpakasal. Marami namang nagsasama ng hindi kasal, di ba? Kaya dapat pag-inisipan nating mabuti, no? Ano ba talaga yung dapat? Dapat ba talaga magpakasal o dapat subok muna? Di ba? Kasi pag sinabing subok muna, live-in yun. Di ba? Pag sinabing subok muna, live-in yun eh. So, pero sa isang banda, yung pagpapakasal kasi, yan yung formality, no? Kung gusto mong sabi nga ay kumita, yan, kung kayo ay bagong mag-asawa, di ba? At kailangan yung magkaroon agad ng maliit na pundar agad, ay magpakasal kayo. Kasi siyempre, yung mga bigay ng mga ninong, ninang, yung mga pakimkim, ayan, yan yung starter, di ba? Para sa pagsisimula ng bagong buhay may asawa, no? Sa isang banda talagang kailangan naman talaga yan, di ba? Kapag nagpakasal yung isang nagmamahalan, di ba? Dapat mag-uumpisa sila. Yung mga regalo ng mga ninong at ninang, yung mga pakimkim, yan minsan yung way para sila ay magsimula ng kanilang buhay pamilya, di ba? So kung masinop yung mag-asawa, yung mga pakimkim sa kanila, yung mga regalo sa kanila ay mapapaunlad nila yan. Pero kung mga easy-go-lucky, tuwan-tuwa muna doon sa mga napakimkim sa kanila, ayan, gastos dito, gastos doon. O kaya naman yung pakasal ay inutang. Di ba? So, nangyayari yung pakimkim, pambayad utang. Ayan, di ba? At meron namang kasing version na yung iba, ayaw naman magpakasal. Kasi nga unang-una, sa hirap ng buhay ngayon. Di ba? Pangalawa naman, may mga nakita silang mga karanasan, may mga bad experience na mga nakikita nila, 'di ba? Hindi magandang mga sitwasyon ng mga mag-asawang nagpakasal na sa bandang huli ay nagsisisi kung bakit sila nagpakasal. May mga ganun may mga ganun thinking ngayon yung ating mga kabataan, yung ating mga lovers, lalo na yung mga babae, 'di ba? Yung mga babae minsan natatakot magpakasal kasi halimbawa yung nangyari sa kanilang parents, 'di ba? Halimbawa broken family, 'di ba? Ngayon, merong sitwasyon na yung babae natatakot na mangyari sa kanya yung nangyari sa kanyang mga magulang na kahit pa masabi natin kasal, nagkahiwalay din, 'di ba? Nagkaroon na kanya-kanyang pamilya, pero kasal sila. So may tendency na iniisip niya na baka gano'n na mangyari sa kanya, kaya yung iba natatakot magpakasal, 'di ba? Or on the other side naman, yung iba kailangan naman magpakasal kasi ang iniisip naman nila para sila ay makasigurado na yung guy talagang kanya-kanya, di ba? Pero yun nga, ano ba talaga yung dapat? Ano ba talaga yung tama, di ba? To marry or not, di ba? Kasi kapag sinabi raw pong kasal, yung magkapareha, ibig sabihin, automatic yon na tinatanggap at kinikilala ng batas yung tao, yung pagkakaisa nila, di ba? Yung union nila So, nakukuha po nila yung benepisyo at saka yung protection nun dahil legal yung kanilang nagiging pagsasama. Di ba? Sa dami ng tao ngayon, lalabas na bukod sa pagkilala ng batas at lipunan, merong tatak yung isang kasal dahil taglay nga ng babae yung pangalan ng lalaki. At yan nga po, meron silang singsing natanda ng pananagutan kay babae. So, yun pala ibig sabihin nun. Kapag kinasal yung isang mag-asawa, at meron silang wedding ring, yan. Ang ibig sabihin pala nun, merong responsibilidad yung lalaki doon sa babae. Ayan. At saka talina. Di ba? Talina. Kaya yung iba, pag manliligaw uli, tinatagal mo na yung singsing. Meron akong experience, meron akong naging uso pa nun yung textmate, di ba? Ka-textmate, ayan, syempre, ngayon, nung magkita kami, napansin ko,
parang tinatago niya yung kanyang kamay, di ba? Pero hindi maiwasan nung pagkain, uy, tingin ko agad yung kanyang daliri, merong bakat ng singsing. Merong bakat ng singsing, halatang katatanggal ng singsing kasi maputi pa yung pinagtanggalan ng singsing. So, ibig sabihin, wow, taken na yun. Di ba? Married na yun. Pero, akala niya makakaisa pa siya, di ba? Tago-tago pa ng singsing. Tinatago pa kasi. Yun nga, no? Ang ibig sabihin, kapag pala ang lalaki ay meron ng singsing or yung babae, yung wedding ring, yun yung palatandaan na meron ng pananagutan yung lalaki sa babae. At the same time, vice versa, yung babae rin sa lalaki, di ba? So, tali sila, no? Kaya nga po, sinasabing, sinasabi nga na naimbento nga yung kasal dahil sa ganung mga bagay. Kumbaga, nagiging pagmamay-ari na ng isang tao yung kanyang minamahal. Yan. Akin na yan, teke na yan, hindi na pwedeng ligawan, di ba? Hindi gaya noon na tama na yung pangakuan mo ng pagmamahal o kaya magsumpaan kayo, promise, love kita, di ba? Pag nag-away, break. Yan. Pero sa mag-asawa, pag nag-away, hindi pwede agad yung break no? Hindi ibig sabihin na nag-away agad kayo, nag-away kayo ng 1 linggo, 1 araw, 3 araw, 1 linggo, 2 linggo, hiwalay na kayo, hindi ganun di ba? Hindi yan nga yung para mag-shota lang na kapag nag-away, kapag napuno na, break agad ang panlaban, di ba? Pero sa mag-asawa, ang hirap gawin yun, kasi nga kasal nga kayo, di ba? Not unless kung hindi kayo kasal. Pero kung hindi naman kayo kasal, ang isang nagbabind naman sa inyo ay yung inyong mga anak. Kung halimbawa, hindi nga kayo kasal, tapos meron kayong anak. Siyempre, ang sinasaalang-alang naman dyan ay yung mga anak naman, di ba? Pero pag medyo kaya-kaya ng sikmura, strong si babae, di ba? At matigas naman si lalaki, ayun, hiwalay nga yun talagang kahihinatnan. Pero kung tutuusin, purely legal matters talaga yung kahalagahan ng kasal. Dahil ang esensya raw po ng kasal yung dahilan kung bakit ginusto ng mga taong magsama sa iisang bubong na may pagmamahal, di ba? So, aanhin mo nga naman yung kasal. Ano ba yung silbi ng kasal kung hindi naman pinapahalagan ng mga dalawang tao na yon yung dahilan kung bakit sila nagsasama. Halimbawa, yan yung mga, eto tayo doon sa portion na pinikot, di ba? Pinikot. Hindi nga mahal ni lalaki si babae, di ba? Napilitan lang kasi nilasing ni babae si lalaki. Nilasing. So sa madaling sabi, may nangyari. Ayun, nung may nangyari, ayun, hindi naman uso ngayon yung tutukan. Wala namang ganun na ngayon di ba? Nung araw pa yun. Yung sinasabing tinututukan ng 29 o ng itak ni tatay o ng shotgun, wala nang ganun ngayon. Kaya lang siyempre, ang uso ngayon, magigising ka na lang, andun ka sa family ng lalaki, ng babae. Tapos napapaligiran ka ng mga kapatid na may mga tato. Di ba? Napapaligiran ka ng tatay na medyo goons ang dating. Di ba? Papakasal ka ba o hindi? Pakakasalan mo ba yung kapatid namin o hindi? Di ba? So, yun. Isa yun sa mga way ng sinasabing pikot. Ayan, pikot, di ba? Pero, deep inside, yun nga, kung walang pagmamahal yung lalaki, hindi rin nagpa-prosper yung pagpapakasal, di ba? Kinasal nga kayo, pero wala namang pagmamahal yung isa, di ba? Hindi talaga maganda yung isa lang yung nagmamahal pagdating sa kasalan blues, di ba? Kasi lagi nang merong isang side na naaapi, di ba? Diba? Hindi nangyayari, hindi nagpa-prosper. Karamihan ng mga pinipikot hindi nagpa-prosper. Mabuti na yung magsama ng mga ilang tao tapos naghihiwalay din. Tapos darating yung mga panahon magsisisihan. Ayan. Ikaw kasi pinikot mo. Tapos pag nakakita ng iba, di ba? Nakakita ng totoong mahal. Ikukwento ngayon na pinikot lang ako noon, di ba? So, yan yung mga sitwasyon ng disadvantage ng kasal. Disadvantage. Sa isang banda, yung advantage naman ng kasal, sabi naman, unang-una, yun daw yung hinihingi ng lipunan at ng batas. So, tayo mismo, dahil sa antas ng ating moralidad, di ba? Kumbaga, ito naman yung pamantayan natin ng tama at dapat. Kaya kailangan ilagay sa ayos o tahimik yung pakikipagrelasyon. At sa isang banda, kailangan din yung kasal kahit nga yung mga bata. Di ba? Kung may mga anak na kayo,
Ayan, para maging legitimate yung inyong anak, pagpasok nila sa school, 'di ba? Kailangan kasal, 'di ba? Unang-una ngayon hinihingi na ngayon sa school yung mga marriage contract ng parents, 'di ba? O tinatanong, o kaya sa binyag, tinatanong, 'di ba? Pabibinyagan mo yung baby. Dapat kasal kayo kasi tatanungin kung kailan kayo kinasal. Yung iba nakakapagtaka kung paano nakakapagpabinyag ng anak pero hindi sila kasal. Nagsisinungaling sila sa pare. Tama ba 'yon? Ikakasal, yun nga, hindi ko pala itatanungin, no? Paano na ikakasal paano napapabinyagan ng isang pare yung baby nang hindi kasal yung parents, di ba? O pwede nagsisinungaling ngayon yung parents. Dapat isa sa requirements bago pabinyagan yung baby, yung marriage contract, di ba? Kaya lang, pagka ganun na sitwasyon, naku, kawawa naman, maraming hindi bibinyagan, di ba? Well, anyway, ibang ano naman yan, ibang topic yan. Okay, so, tutuloy muna natin to, no? Sabi nga, so bukod sa ito yung nakaugalian at isa ng malaking kaganapan sa buhay ng isang tao, parang pangarap pa yung okasyong ito na may kanya-kanya pa tayong mga kagustuhan o hinihingi kapag rumampa na, di ba? Di ba? Merong ugali minsan yung mga partido ng babae. Kailangan maganda yung anak ko, kailangan nakatrahe de boda. Ayan. Kailangan merong motive yung kanilang kasal. Yun yung mga kahilingan, di ba? So bagay, ang sinasabi nga, minsan lang naman talaga nangyayari sa buhay ng babae o sa buhay ng lalaki yung pagpapakasal. Kaya dapat bonggang-bongga, di ba? Para maging memorable. Kaya lang sana dapat naman tatandaan ng mga nagpapakasal, bigyang halaga naman nila yung nangyaring kasalan, di ba? Para bago sila maghiwalay, isip nila, unang-una naging gastos nila, yung sinumpaan nila doon sa simbahan, di ba, ng kanilang pagpapakasal. Well, in a way, masasabi naman natin na superficial o pang-ibabaw o maskara lang naman yung kasal, dahil yun nga sasabi natin, kung walang commitment, ano naman yung silbi ng seremonyas ng pare o yung mga pirmahan ng mga dokumento? Kasi nagpirmahan kayo, yung pala pikot nga yun, di ba? Tapos pagkatapos ng kasal nyo, umbagan na, di ba? Lumilipad na yung mga plato, yung mga kaldero. So, nangyayari, uso ngayon yung pakikipag-live-in. Kahit anong anyo, posibleng dahil nagsusubukan muna. Yan nga, sabi, try muna, di ba, kung magkasundo. O nagsasama sa labas ng tali ng kasal dahil kapwa, o meron namang, yan, merong ibang sitwasyon na parehong hiwalay doon sa asawa, di ba? Parehong hiwalay sa asawa, kaya naman sila hindi makapagpakasal kasi kasal sila sa una. Yan. Minsan, isa rin yan, sa mga pinag-uusapan nga ng ating simbahan at saka ng gobyerno kung ano ba talaga yung tama, di ba? Pero kung wala mang basbas ng batas at higit na makikita sa kanila yung essence, di ba? Yung esensya ng matrimonya. At ibig sabihin kahit hindi sila kasal pero nagsasama sila na maayos, ng matiwasay, nagmamahalan, walang away, daig pa yung kinasal, di ba? Okay naman yon, di ba? Kaya lang, wala naman masasabi nating legalidad. So, mas lamang pa rin yung magmamahala na kayo, hindi kayo nag-aaway, at the same time, kasal kayo, di ba? So, yun po naman yung advantage po naman ng pagiging kasal. At least, masasabi natin na legal, o tahimik o masaya ang isang relasyon kapag ganun po naman yung sitwasyon. Okay, so tayo po muna ay magpapakilala ng ating himpilan. DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kHz, broadcasting from Campaginaldo, Quezon City. Ang himpilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service sa Armed Forces of the Philippines. Ang DWDD, himpilan ng kawal ng bayan, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 35 minuto makalipas ang ganap na 6:00 ng gabi. Mapapakinggan at mapapanood na ang inyong mga paboritong programa sa DWDD 1134 kHz on your AM band on Forces Radio. Saan mang sulok ng mundo, itype lamang ang web address na www.afpradio.ph. Mas pinalakas at mas pinagandang himpilan ng kawal ng bayan. Maging una sa balita.
Ugaliin makinig sa DWWD 1134 kHz on your AM band at bumisita sa website na www.afpradio.ph. Maaari nyo rin kami i-add sa Facebook at Twitter accounts. Ito ang himpilan ng kawalambayan. Armed Forces Radio, DWDD. Okay, welcome back sa ating po namang palatuntunan, ang Sharing the Nights Together with Lay Natural Angeles na inyo po namang kapili ngayong araw na ito. No? Okay, so sa ating po namang ikalawang bahagi, narito muna ang isa paring magandang awitin. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabi, di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y bahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa, at ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y bahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Ayan, hawak kamay. Yan, bigla tuloy ako nalungkot. Kasi naalala ko, favorite yan ng aking pinsang si Renalyn Natural Clavicillas, na nandiyan po naman sa Cyprus kasama yung kanyang family, no? Si Rian at saka si Jairus, no? At saka siyempre si Jimmy Clavicillas, nandiyan po naman sila sa Cyprus. Kaya kung sabing nalungkot ako kasi
favorite niya yung hawak kamay. Ngayon, kailangan namin maghawa kamay. Kasi yung amin po namang, yung aking auntie, yung mother ni Renalyn, ngayon po naman ay nag-aagaw buhay po naman diyan po naman sa National Kidney Institute, sa NKTI, matapos po siyang sumailalim sa kidney transplant, ngayon po naman nagkaroon siya ng isang major operation, kasi siyempre kidney transplant yan, pero mukhang hindi po naman naging successful, inulit uli. So, yung pinaka-update ay comatose, Nasa comatose ngayon si Nanay Fe. Ayan, Well, prayer na rin, Prayer na rin at pinagdadasal po namin na sana ay makaligtas po naman, sa kanyang pakikipaglaban si Nanay Fe para po naman sa kanyang buhay kasi talagang nasa comatose po siya ngayon, At marami nagmamahal kay Nanay Fe Natural, Yung aking pinsan, si Randy Natural, si Tatay Ambo, At ang isa sa mga nagbabantay ngayon ay yung kanyang kapatid na si Tita Vivian Reselia, na nandiyan po naman sa Novaliches, Quezon City. Wala nang uwian si Tita V, So isa pong malungkot para sa pamilya Natural, sapagkat kami po naman ay dumaranas ngayon ng napakalaking stress, di ba? Kasi siyempre buhay po naman yung nakataya dyan, So, pray po natin. Tulungan niyo po ako makapag-pray para po naman sa aking auntie na si Nanay Fe Pelomeno Natural. Ayan, okay. O sige, meron tayong caller line 3. Hello, tao po. Yes, Jaime. Magandang Nako, gabi. na-tiyempo pa naman yung pagtawag mo doon sa aking kasaysayan. Ayan, sa sitwasyon namin ngayon. Ano ba kasaysayan yun? Hindi. Yung aking kasing, sabi ko nga, yung aking auntie, Si nga. Nanay Pe Natural ay nasa mapanganib na sitwasyon ngayon. Ayan. Yun nga, Comatose. ipagdasal na lang natin na siya makasurvive. Oo nga. Napakasaya pa naman yan, Oo Ang nga, kwento sa akin ng kapatid, napakasaya. Talagang, kumbaga, healthy siya nung bago siya inoperahan. Excited siya kasi sabi niya magiging normal yung kanyang buhay, Kaya nga, baka hindi kinaya. Hindi, Hindi kinaya nung kanyang ibig katawan. sabihin, baka hindi naman compatible yung kanyang nailipat doon. Hindi, compatible naman daw, kaya lang may sitwasyon na nangyari, Kasi siyempre, yung kidney na transplant sa kanya, bago pala i-transplant yun, naka-frozen muna yun, nakalagay sa freezer, di ba? Oo. So, nung nilipat sa kanya, siguro hindi pa siya totally, kumbaga di ba yung pag naka-freezer tayo ng pagkain sa ref, di ba, Oo. matigas pa talaga yon. So, balot pa siya ng lamig. So, nung transplant sa kanya yon, hindi pa talagang totally malambot na malambot, or di ba, nakasara pa yung mga arteries, yung ugat. Ay, bakit So, ganon? nung nakabit na, nagkaroon ng bleeding. Ayan. Merong Ay, isang naku. ugat na hindi na saka pa lang siya bumuka nung nakabit na, yun, nag-bleed, kaya inoperan ulit siya. Wala, operation. ipagdasal lang natin sana. Wala naman makakatulong diyan kundi na lang poong may kapal na lang. Oo nga, ayan. Kaya yung aking pinsan, si Renalyn, ayan, bigla ako naalala nga kasi hanggat maaari sana ayoko nang talakayin dito kasi siyempre malungkot na sitwasyon yun, di ba? Kaya lang, nung pinatugtog kasi yung hawak kamay, favorite ng aking pinsan yun. Ngayon, kailangan niya yung hawak kamay, di ba? Buti na rin yun para tulad ko, tulad ng iba, matulungan na magdasal na Oo siya nga. makasurvive. Oo, salamat. Dahil salamat. magpapasko na sana. Oo nga, salamat. Uuwi pa naman ng Pasko si Renalyn. Ayan, Yun na nga, family yung niya. pa isang pero basta pagdasal natin siya makatawid dyan at mabuhay pa ng mahaba pang panahon. Oo nga, oo nga. Yung yun, makasurvive siya ngayon, malaking bagay yun. Ayan. Yun nga, naungkat mo na naman yung inutak, talagang hindi mo Ay, makalimutan. oo, alam mo ba kung bakit, Jaime? Finiture doon kay Jessica Soho. Doon pala. Yung inuta kung paano paggawa nun. Ang paggawa pala nun, kasi pinakita yung giniling na malagkit na bigas. Ginigiling talaga Oo, yun. tapos lalagyan ng gata, lalagyan ng itlog, di ba? Di ba? Tapos saka siya papakuluin. Pag mapakulo na, i-bake. Diba? Pag binake siya habang kumukulo-kulo,
Ayan, kaya pala tinawag daw inutak kasi habang kumukulo siya, nagkakaroon siya ng parang tuldok-tuldok yung minatamis na masarap, di ba? Ah. Yun. Kaya pag kinain. Nanghihinaya nga yung mga narko, hindi napanood eh. Oo nga. Hindi alam eh. Oo nga, pero ang sarap talaga. Ayan. Pero nung birthday ng ate Shoni ko, yung binili yung inutok doon, pangit eh, yung bang matubig. Pero Kinabukasan nga, tinawagan ni Lina eh. Ang pangit naman yung pagkakagawa nyo ng inutak namin. Oo, yung hindi yung yung pinagbilhan nyo dati nung birthday ni Yun nga, bakit na, pangit, hindi maganda yung birthday ng ate Shoni ko. Yung bang parang matubig siya, hindi kumukha ng una na talagang maganda, medyo Pero isa makunat. lang yung pinagbilhan nyo noon? Yun din yun. Kaya kinabukasan nga, tinawagan ni Lina eh. Sabi, yung bang kailangan sa inyo lang nangyari, ibang mga, yun naman, ibang mga umorder sa akin, hindi nagkagano. Sa loob-loob ko, baka ako sa dami ng order, yung napunta rito, hindi masyadong luto. Kasi may tubig-tubig eh. Ganun ba inutak? Ang inutak yan, tuyot na medyo makunat, na masarap. Yun hindi eh. Kaya, hindi maganda talaga eh. Ilang pa naman yung pinililili na, 3 kohon yata yun. Ayun, hindi maganda pagkakagawa doon. Yun, buti na lang, naswerte mo, maganda yung, maganda yung nabiling, nadalang inutak dito. Oo nga, at saka ang sarap talaga. Oo. Perfect, yung yun. birthday ni Lucy yun, di ba? Oo. At saka nga pala, pinasasabi ni Mar, nabasa daw niya yung kolum mo. Sa tiktik. Yun daw, inupakan mo yung DNR. Inupakan. Sabi ni Mar, talaga parang sila, bumabanat din sa kolum. Ay, oo. Sabi nga niya, yung mga dapat talagang pinupunan niya sa kolum. Oo nga, dito lang naman ako mabait. Kaya nga. Hindi, joke. Mabait talaga ako pag mabait sa akin. Totoo yun. Gano'n naman talaga dapat, pero pag hindi, talagang Oo nga. Kasi talaga ngayon, kalibutan na natin. Hindi na uso kasi ngayon yung martyr, yung mabait ka tapos tiyatapak-tapakan ka. Hindi na uso ngayon yun. Hindi naman ayos yun, Pareho lang naman yung kinakain nyo, bigas. Oo nga, lalo nga pag nandito sila bet-bet niyan walang yan Hindi, pag mabait talaga, mabait sa akin talagang, ang sukli ko, mas sobrang kabaitan. Ayan. Ganyan yun ako nga. magmahal ng kaibigan. Yun ang maganda kay Lay. Oo. Ayun, pinasabi lang ni Mar, nabasa na niya. Ayan, thank you, Mar. Ayan, pakisabi kay Mar, thank you. At saka yun, babati na ako para siyempre, unahin ko ng batiin. Ngayon, meron pala ako ngayon. Banat din yun. Meron uli. Oo, ngayong araw na ito. Ewan natin kung kung makakakuha uli siya ng kopya. Oo. At ayun, siyempre, uunahin ko ng batiin yung aming napakabuting kaibigan na broadcaster at columnist. Walang iba sila, kundi sila'y Natural Angeles. Yan, thank you. Kasama yung kanyang partner na si Leo, siyempre sa kanilang nanay na si Aling Tuning Angeles. Ayan, kamusta na kayo dyan? At tsaka binabati ko rin si Tess Montejo, tsaka si Arian, si Gina Lucero, si Nelpa Aldamar, si Honey Buns ng GMA Cavite. Ganoon din kay Carmen Reboltan, kay Rem Javier, kay Nati Pineda Bagsambol, kay Marilu Espejo, tsaka kay Jokno, kay Perla, kay Puring Lau, kay Norma Lapus, kay Maggie Basolo, kay Josie Rivera, kay Mang Yul Panliño, at saka kay Chairwoman Lily Reyes. Oo, si Kapitana. Sana manalo, no? Oo, pero wala siyang paramdam kasi busy-busyhan siya ngayon. Pero naiintindihan natin yun. Siyempre, abala yun dahil sa, ang kampanya naman, 1 linggo lang Oo nga, no? Sa 28 na yun, sa next Monday, tapos na. Ngayon pa lamang, i-advance congratulations na natin. Ayan, be positive. Nakakatuwa naman, si Lily Reyes nagkahilig na higit pang maglingkod sa sa barangay. Dalawa yan, yung aking best friend na yan. Si Jean Go ay isa rin, kumandidato rin kapitan. Yan, sana magsipanalo sila dahil sa pag kayo nanalo, babantayan kayo nila
At, Sana hindi sila magbago. Wag niyong intay mahagupit kayo sa kolom. Oo nga, ayan, pwede ko na sila hagupitin kasi Oo, lingkod bayan na siyempre. sila. Ano na sila, public service na sila, kailangan maayos ang serbisyo, Oo. di ba? Wala nang best friend doon. Oo. Hindi, joke lang. Walang padrino. Wala nang padrino doon, di ba? Gumawa kayo ng tama. Yun, natamaan mo. Gumawa kayo ng tama para hindi kayo tamaan. Oo, yun talaga. Ayan, sa lahat ng mga nakikinig sa Sharing the Night Together, magandang gabi. At eto na si Pasta po. Ayan, sige. Pass the phone. Hello, Hi. Hello, hi. Ayun. Kumusta na? Buti pala at napanood mo pala yun, ano? Oo, napakasarap talaga. Oo. Hindi talaga masarap niya, kaya lang. Parang, although na matagal pa, parang gusto ko yun sa birthday ko. Kasi matagal pa, 6 na alam mo, buwan pa. yun. Kaya lang nagkaganon yung kay Cassioni. Dahil nga siguro sa dami ng mga ginagawa nila. Oo, baka maraming order Na-tempo nun. doon sa Baka maraming order yung araw na maraming yun. order, kaya ganoon, nagkaganoon. Baka iba-iba yung mga gumagawa noon, kaya siguro hindi na kumpleto ang... Oo nga. Mamaya, diba? pa-up the air mo nga kay Leo kung magkano yung isang tray na ganon para parang gusto kong ipatikim sa akin sa New Year yon. Oo. New Year. Paano mo, pa-up the air mo kay Leo, ha? Para, Mga kailan? sa sa New Year. Sa New Year? Ang tugol-tugol pa naman yun. Oh, di bali. Parang at least, kasi parang natatakam ako talaga. Pag naalala ko yun. Balbi, hindi ba? Sabi nga, kala nga kayo pupunta. Umorder ako ng 2 ganoon na yung Pero, parang lanera. Kaya lang, hindi naman perfect. Noong birthday ni Ate Shoni. Hindi bale, pangit naman Oo siguro nga. sa susunod na talagang hindi na siguro mangyayari yung gano'n. Oo nga. Siyempre, mahihiya nga sila Nga, lalo ngayon, napakita sa Walang pakita sa TV. Marami palang gumagawa niyan dyan. Siguro mga 3 yata silang gumagawa daw dyan. Kaya nga, baka, yun na talagang masarap gumayo, kaya na-tiyempo lang na gano'n Oo. Yung una, kung doon kayo bumili nun dati, yung una yun, ang sarap nun Oo, doon na rin. Basta pag sa birthday mo, layo-layo pa naman Oo, noon. bali. Kaya nga, paghandaan, di ba? Oo nga, kaya lang, mabilis ang na ngayon ng ng araw, Oo nga, di ba? maya lang yan. Ayun, malapit na naman ang Pasko, Oo bagong taon, di ba? Ayun. Taga muna, nagkakaano tayo Ang babatiin ko naman, yung hindi nabati ni Jaime. Sige. Si Ate Binang Nabotas, si Nene Sabino, si Baby Lynn, at saka si Myra Dominguez. Nako, nakikinig yun ngayon. Kamusta? Ayun. Oh. Siyempre, yung lahat-lahat ng binati ni Jaime, binabati ko na rin. Tapos, sinasama ko rin pagbati si Josie Rivera, si Margia Basolo, si Puring Lau, at saka si Yol Pandinho. Sa lahat-lahat na lang ng mga kaibigan ko, lahat-lahat ng binati ni Jaime, binabati ko na rin lahat sila. Ayun, thank you, Leng. At ang haba na. Oo nga, sige. Ha? Bye-bye. Bye-bye. Bukas ulit. Ayan. Bukas. Sige, thank you, Lucy. Ayan, si Lucy and Jaime Aquino. Ayan. Talagang napakabait ng magkapatid na yan. Okay, so isa muna uling magandang awitin. Kahit ako'y di mo ngayon pinapansin, nakatanaw man sa iba ang paningin,
Kailan mayuwag akalain na aking daramdamin ang pag-ibig ko ay nililihim ko rin. Kahit tuwin ay aking pangarap ka, at alam kong gayon ka rin sa'kin sinta. Kailan may di sasabihin na minamahal din kita, pagkat lihim din ang damdamin ko. At kung tayo'y di na muli pang magkita, kapwa tayo malulungkot na dalawa. At Okay, sa himig po naman ang awiting yan. Ayan, do'y sisisihin, damdaming sinungaling. Ako na nagtuloy. Ayan, okay, sa himig po naman ang awiting yan ay tayo po ay unti-unti na magpapaalam sa ating po namang palatuntunan, sharing the nights together, no? At maraming salamat sa lahat-lahat ng ating mga naging kapiling ngayon. At siyempre, pahabol bati uli, no? Yung aking friend na si Myra, kasi kararating lang, ayan, humahabol. Si Myra and Puring Dominguez, no? Ng Montalban, Rizal. Ayan, sa lahat-lahat pa rin ng ating mga friends na nandiyan po naman sa Montalban, Rizal. No? Magandang gabi sa inyong lahat. At siyempre, sa lahat-lahat ng mga tropang STNT. Ayan, kay Leslie Coprade and June Pascua, kay Denver, kay Denden, kay Crystal ng Kentucky, USA. Ayan, yung mga nasa abroad. Magandang gabi sa inyo. Kay Rosalie Guevara Leonardo ng Tokyo, Japan. Kay Rebecca Melchor ng Queensland, Brisbane, Australia. Kay Evelyn Edralin Imperial, kay Bianca, kay Jojo and Matthew ng Toronto, Canada. At saka siyempre si Cynthia Kalalang, si Midlin ng Cleveland, Tunis, ano? At saka yung aking pinsan, ayan, si Renalyn Natural Clavisillas and family, diyan po naman sa Cyprus, no? Okay, so wala na po kaming oras at siyempre bukas po, ayan, hindi nawawala yung oras, sabi ni Atong Balatong. Ayan, hindi nawawala yung oras, hindi rin nauubos ang oras, di ba? So, tayo ay inabot lang ng ating oras, ayan, para tayo ay magpaalam, para po naman sa susunod na palatuntunan ng J&J sa Double D, no? So, siyempre, ito naman ang inyong lingkod, hanggang bukas na muli, ha? Tayo ay muling magkita-kita, magkarinigan sa araw na bukas, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito po naman sa ating show. Sharing the Nights Together with Lay Natural Angeles, no? It's me once again, Lay Angeles saying, bye-bye! DWDD, Armed Forces Radio, 1134 kilohertz, broadcasting from Campo Aguinaldo, Quezon City.